pollution and contamination. Pag sinabi mong pollution, presence of a substance na dapat wala doon. Pero kung organism ang present, ang tawag doon, contamination. What is infection and disease? So infection is the invasion by pathogenic microorganism, not similar to disease. Okay? Hindi porke may infection ka, may sakit ka na. Excuse me. Ano po nakakatawa? Kakasabi ko lang tumahimik, di ba? If you're not interested listening to my lecture, you are free to go. I'm not forcing you to attend my class. Okay? I'm not forcing you. If you already know what I'm talking about, and you can read your book, you can understand the lecture without attending my lecture, you are free to go. So you're not disturbing other students who are willing to learn. Okay? You are very lucky you have the chance, no, to listen to a lecture by a doctor. If you're not interested, sa tingin mo mas magaling ka sa doktor, you are free to go. My time is very precious. I'm a busy person. I'm a doctor. I'm handling hospital. I'm teaching doctor students, not just nursing students. So I don't want to waste time. Okay? Kung mag-iingay lang, malaya pa yung lumabas. Okay? So what's the difference between infection and disease? The presence of pathogenic organism inside the body is infection. But the undesirable effect of an organism, the organism is called pathogen. And the host, no, that results to interruption in the normal functioning of the body is called the disease. So, ibig sabihin, class, hindi porket may organism ka sa katawan, may disease ka na. Kailan ka magkakaroon ng disease? Kapag nagkaroon ka ng mga symptoms, signs and symptoms. Kapag ikaw naka-inhale ng virus sa katabi mo, bahing siya ng bahing, ubo ng ubo, hindi naka-face mask, hindi nag-cover ng nose sa mouth, bahing ng bahing, na-acquire mo yung virus. So, the invasion of this pathogenic microorganism inside your body is infection. Pero wala ka pa namang symptoms, okay na okay ka, no? Tapos, after 3 days, ayan na, may ugot-sipon ka na rin. So, that results to interruption in the normal functioning of the body because there's an undesirable relationship. Nagkaroon na ng effect yung organism sa katawan ng tao, dun pa lang nagkakaroon ng disease. Okay? So, magkaibang infection at disease. Pwede kayo may hinaharbor na organism sa katawan ngayon, pero wala pa kayong simptomas. So, pag may organism ka sa katawan, infection. Pag nagkaroon ka ng simptomas, disease. So, what is pathogen and pathogenicity? So, ang organism will invade and causes damage or injury to the body is a pathogen. Example of pathogen, viruses, bacteria, fungi. These are pathogens. So any microorganism that can invade a person's body, no, that can cause damage and injury, pathogen tawag doon. And the ability of that organism to cause a disease is called pathogenicity. Okay? So, iba't ibang organism, iba't iba ang level ng pathogenicity. Hindi lahat ng bakterya parehas na magtapang. May mga bakterya mababait, di ba? Kaya nga may tinatawag na good bacteria. Gaya ng mga nasa Yakult, nasa mga probiotics, no? Yung mga bibili yung mga yogurt, yung mga good bacteria yon, no? So, what is Koch postulate? No? So, Koch postulate established, no, and formulated by Robert Koch. Okay?
So it established the causative relationship between the microbe and the disease. So because of this theory, napatunayan, no? May establish mo na itong organism na to ang talagang dahilan ng sakit. Yun ang Koch postulate. So anong ginawa? So the organism should be present in every case of the disease. Example, during the COVID-19 pandemic in 2020, no, nagkaroon ng COVID-19 pandemic in Wuhan, China. Napansin nila marami ang mayroong severe pneumonia at mabilis silang namamatay. Nagkaroon ng ubunsipon after 3 days, namatay. So, in-isolate nila yung microorganism. So, the organism should be present in every case of the disease. So, na-isolate nila ano yung cause ng sakit. SARS-CoV-2. Okay? Yun ang nag-cause ng COVID-19. So, the organism must be isolated from the host containing the disease and grown in pure culture. So, kinuha na nila lahat na may sakit. May pneumonia. Kinuha na nila ng blood, kinulture nila sa culture media, at doon tumubo ang organism. Okay? Then, the sample of the organism taken from that culture was inoculated in a healthy animal in the laboratory. At kapag pinasok nila sa healthy animal, it will produce the same disease. So, ginawa nila, pina-isolate nila ng virus, in-inject nila sa healthy mouse, no? Isang mga experiment na daga. At nakita nila, yung mga healthy animals nag-develop din ng disease. Similar din sa mga merong COVID-19, di ba? And then, inobserbahan nila, kumuha ulit sila ng blood mula dun sa healthy animal at tumubo ulit yung the same organism. So that's how you're going to establish the organism that causing a disease. So halimbawa kayo, merong pasyente, mataas ang lagnat, niisip nyo, naku, baka may UTI, no? Kaya, may infection sa dugo. So, ginagawa natin, nagtudraw tayo ng blood specimen, pinapatubo natin yung organism dun sa dugo na kinuha natin sa pasyente. Titingnan natin kung yung anong bacteria ang tutubo dun sa blood na yon, no? Tawag doon blood culture. Okay? So, later on, tuturuan din namin kayo paano mag-blood culture, urine culture. Okay? So, what are the factors that influence the occurrence of infection? Ano yung mga factors para magkaroon ka ng infection? Number 1, portal of entry. Okay? So, dapat may papasukan ng organism. May pinto kung saan siya papasok. So the organism to produce a disease, it should be introduced, no, in certain route or pathway. Saan mostly pumapasok ang mga organism? Sa ilong, sa bibig, sa mata, pwede din. Pero most common, ilong at bibig, sa nose at sa mouth. Kaya nga kayo pinagpa-face mask. That's the reason you are advised to wear face mask. Para kung bumahin yung katabi mo, protektado ka. Kasi naka-face mask ka, naka-sarado ang ilong at bibig mo, hindi papasok yung mga viruses, bacteria, if ever may nakasabay ka sa jeep, sa bus, sa LRT, no? Okay? At kapag ikaw masama ang pakiramdam, mag-face mask ka din. Para kung bumahin ka, hindi mo sinishare yung virus sa buong klase, no? Kasi once naka-face mask ka, pag humaling ka, natatakpan ng face mask, so it limits the transmission of the organism. Okay, so importante yung portal of entry. So example, a bacteria known as your streptococci causing pneumonia in the lungs, usually ang portal of entry sa nose, no? Yung mga streptococci causing cellulitis, papasok yan sa skin.
Okay? Kaya yung mga balat natin, our skin is very important protection. No? You should have an intact skin para yung organism hindi papasok. Kaya huwag kayong kamot ng balat nyo. Kung nasugatan nyo yung balat nyo, that will serve a portal of entry, papasok yung bacteria. Magsusugat-sugat na kayo. No? So, ginawa yan ng Diyos para protection. Second factor that leads to the occurrence of infection is the virulence of the organism. So, what is virulence? Virulence, it refers to the ability of the organism to produce a disease and to overcome the defensive power of the host. So, may mga bacteria, kaya nila mag-produce ng disease sa tao kasi kaya nilang labanan yung depensa ng tao. Meron kasi tayong mga natural defense, no? And then, example of the capsule, okay? So kapag ang bacteria may capsule, di ba diniscuss ko last week? Pag may capsule ang bacteria, matapang na bacteria yan, no? Kasi the presence of capsule will allow them to escape phagocytosis. Okay? Of course, number of microbes, no? Another factor is the number of microbes. Mas maraming mikrobyo, syempre, mas malaki yung chance na mag-cause ng infection, no? Kaya kapag kakain kayo sa gedli-gedli, no, M&M, alam niyo yung M&M? Hindi yung melts in your mouth, ha? Hindi yun yung chocolates, no? M&M is mura na, marumi pa, no? Mga kainan na sa gedli-gedli, di ba? M&M tawag namin dyan, eh. Nung araw, nag-aaral kami, nagkakain tayo saan? Doon sa M&M. Ano yung M&M? Mura na, marumi pa, no? So, the more microbes present, the higher chance na mag-cause ng infection. Kasabihin, bakit parehas naman tayong kumain dun sa karinderya? Bakit ikaw lang yung nagkain? Bakit ako? Parehas naman tayong in-order. Parehas din naman tayo yung ininom na tubig. Pero ikaw nagkain, ako hindi. Mas marami siyang kinain. Okay? Mas marami microbe siyang nakain. Ikaw, dahil konti ka lang kumain, small number of microorganisms, there's a chance of infection. Kaya ang sobra laging masama, no? Baka mas marami ka makuha ang microbial. And then, another factor that can lead to infection is the defensive power of the host. So, sino mas masakitin? Usually, mga matanda, at ang mga bata. Okay? Masakitin niya, kaya nga ng COVID-19 pandemic, di ba? Bawal lumabas. Lalong-lalo na yung mga senior citizen, na may mga comorbidities, may mga hypertension, diabetes, may mga sakit sa puso, sa kidney, at ang mga infants, mga young children. Kasi yung immune system nila, very weak. Mas mabilis silang kapitan ng sakit. Okay? So, how organisms produce disease? Paano sila? Number one, through mechanical method. No? So, mechanical means, so an organism can cause tissue damage. For example, leprosy or warts. Nakakita na kayo ng pulugod, syempre. No? May mga leprosy. Okay? So, by mechanical means, no, these microorganisms can damage tissues. Diba? Na-damage nila yung mga skin, nagkakaroon ng deformity. So, that's the mechanical way of this organism to cause disease. Second, through chemical substances. So, some microorganisms, they have the ability to produce substances, enzymes, no, chemicals that can damage tissues, like your leukocidins.
What is the effect of your leukocytins? They destroy white blood cells. Okay? So may mga microbio nagpo-produce ng leukocidin, pinapatay nila yung mga white blood cells. Example, dengue virus. Maraming may dengue ngayon. No? Mag-iingat kayo, huwag kayo papakagat sa lamok. Anong trabaho ng dengue virus? Nag-release sila ng substance that can destroy your platelet. Ano yung platelet? So yung component ng blood that will prevent bleeding, di ba? Kaya sa dengue, ang tinitingnan ng mga doktor, platelet count. Sa dengue, bumababa ang platelet count. Normal platelet count, 150,000 to 400,000. Sa dengue, bumababa yan less than 100,000. May mga pasyente nga ako, 20 lang, 40 lang ang platelet. No? Kasi normal yon. Yung virus, dengue virus, dinidestroy yung platelet. Okay? So, ganun ang trabaho ng mga pathogens, no? So, they can release chemicals, coagulates, example, that will coagulate fibrinogen of the blood. They can also release toxins. So, there are two types of toxins, exotoxin and endotoxin. So, anong difference ng dalawa? So, exotoxins are produced by gram-positive bacteria. Okay? They act as a specific site and produce characteristic of the disease. While endotoxins are produced by gram-negative bacteria. Okay? And this is the one responsible for the fever, body aches, no? Body weakness. Example, may mga typhoid fever and meningitis, no? Siguro naman, once in your life, you have influenza, nagkatrangkaso na kayo, di ba? So, may mga organism na gram-negative, ganun ang effect nila sa katawan, no? High-grade fever, taas ng lagnat, masakit ang buong katawan because of the endotoxins. Okay? So, what would be the effect in the body? So, for the gram-positive exotoxin, they can affect nerves and gastrointestinal tract, but not associated with fever. No? Example, yung mga diphtheria, tetanus, and botulism. May tatlong klase ng exotoxin. There are three types of exotoxin. Neurotoxin, from the word neuro, it interferes with nerve impulse transmission. Entero, it affects the gastrointestinal tract. And cytotoxin, it kills host cells. So ito yung tatlong klase ng exotoxin. Ang nagpo-produce ng exotoxin, gram-positive bacteria. Okay? So, mga gram-negative, ang pinoproduce nila, endotoxin. No? They can cause fever, body weakness, aches, and can cause septic shock. Like meningococcemia, meningitis, and UTI. So another way of how this microorganism cause disease is through immunology. Okay, so this is the consequence of the immune response of the host to microorganism. Okay, so for example, sa hepatitis, ano nangyayari sa hepatitis? Na-damage yung liver. No? So, hepatitis is inflammation of the liver. So that is immunologic mechanism. So classification of infection. So infection can be classified based on the manner the causative agent reaches the host. So kung communicable, ibig sabihin nakakahawa. Okay? So communicable, it can be directly or indirectly transmitted from host to host.
So contagious if it's rapidly or easily transferred, and fulminating if it results to death on a short period of time. Okay? So that's the difference, no? Non-communicable disease. Ito yung mga disease that cannot be spread from one person to another. Like tetanus. Paano ba na-acquire ang tetanus? Pagka ay nagkaroon ng contact with the Clostridium tetani, no? The organism that lives in the soil, sa mga rust, no? Kaya pag ikaw ay napako, no, ng mga matutulis na bagay na mayroong kalawang, that's a higher possibility na yan ay mayroong Clostridium tetani. Pwede ka magkaroon ng tetanus. Okay? Non-communicable diseases, usually agent inhabits the body or they can produce the disease when introduced into the body. Example is the tetanus. So infection can also be classified based on the source. Saan galing yung so exogenous infection, microorganism. What do you mean by that? The infection is coming from outside the body. Okay? So na-introduce lang because of a contaminated devices or to healthcare worker or to a vector. Okay? So galing sa labas, tapos pumasok sa'yo. Example, tetanus, no? Yung mga sexually transmitted infection. Kagaya ng syphilis, gonorrhea, meningitis, no? So pag galing sa labas, yung microorganism, pumasok sa loob, exogenous infection yun. Endogenous infection, when the microorganism are from inside the body. Okay? So usually, the infectious agent is already present inside the body and the patient is asymptomatic. No? So, di-discuss natin yung mga normal flora, di ba? So, the normal flora, these are the microorganisms that are normally present in the body. Ba't wala kayong sakit? Kasi healthy kayo. No? Maganda immune system nyo. And these normal flora are present in amount or numbers that cannot cause a disease. Pero pag kayo ay immunocompromised, that's the time this normal flora can cause a disease, no? So, wala po sa ating malinis, lahat tayo marumi, no? Kahit 10 beses ka maligo, 10 beses ka mag-toothbrush, meron pa rin tayong mikrobyo na natural sa katawan. Yung mga kamay natin, no? May mga microorganism yan. Hindi natin nakikita kasi they are very small. You need a microscope to see them. That's why always wash your hands before eating, no? Especially after using the bathroom, no? Yung mga doorknob, yung mga elevator buttons, yung mga pag sumasakay kayo sa jeep, mga stripo, no? Lahat ng hinahawakan nyo, lahat yan may mikrobyo. Hindi nyo nakikita kasi malipit sila. Okay? Sa ilong nyo, in your nose, may mga organism dyan. Kaya nga dapat kinu-close nyo yung nose nila ng face mask, no? Huwag kayong kalikot ng ilong, no? Kalikot ng ilong, tapos may nag-appear sa appear. Ah, galing. May pasa mo ng organism mo sa kanya, no? Okay, sa bibig natin, no? May mga organism din. Okay? Lahat ng bahagi ng katawan may organism. Pero these are normal flora. They are placed there for a specific function. Hindi ka nagkakasakit, no? Kasi there are bacteria that should be present there. Okay? Pag wala sila doon, pwede ka pa rin magkasakit. Diba? Okay. So, specific infection. What do you mean by specific infection? This is the disease caused by a known or specific microorganism.
Pag sinabi mong gonorrhea, isang bacteria lang nagkukos ng gonorrhea. Neisseria gonorrhea. No? Pag sinabi mong TB, ang nagkukos lang ng TB, Mycobacterium tuberculosis. Pag sinabi mong HIV, ang nagkukos niya, human immunodeficiency virus. So, specific siya. Okay? Non-specific infection is a disease caused by several microorganisms. Kagaya ng UTI, maraming bacteria na pwedeng mag-cause ng UTI. Pero most common etiologic agent is Escherichia coli. But UTI can be caused by Staphylococcus saprophyticus, no? Ang hirap. Sabi nila, ang hirap ng bagkitin ng bacteria na yun. No? Proteus mirabilis, maraming bacteria na pwede mag-cause ng UTI. Flu, trangkaso. Ang nagkakos ng flu is influenza virus. Kaya kailangan yung magpa-flu vaccine, di ba? Every year. But aside from influenza, there are a lot of viruses, like adenoviruses, no? Can cause flu symptoms. So, incidence of the disease. So, how we classify the incidence of the disease? So, when you say incidence of a disease, it refers to the number of persons in a certain population who acquired the disease at a particular point of time. Okay? So, for example, ilan ang kaso ng dengue ngayong February 2025? That's the incidence of the disease. So, ilan ang taong nagkaroon ng infection in a certain population, in a certain time. That is incidence. Diba? So incidence rate is the number of new cases, while prevalence rate is the number of new and old cases. Anong pinagkaiba ng incidence rate at saka prevalence rate? So, incidence rate is the number of new cases. For example, ilan ang nagkaroon ng dengue fever ngayong February? That is the incidence rate. Pero kung tatanong mo is the number of dengue fever cases since 2024 up to 2025, that is prevalence rate. Okay? So, kunyari, what is the incidence rate of COVID-19 infection this 2025? That is incidence rate. Pero pag ang tinatanong, how many COVID-19 cases since 2020 up to 2025? That is prevalence rate. Okay? So, that's how you differentiate. So, according to the occurrence of the disease, when you say epidemic, ano ibig sabihin ng epidemic? It refers to the rapid spread of infectious disease to a large number of people in a population within a short period of time. So, biglang dami ng kaso sa populasyon in a short period of time. That is epidemic. Kunyari, biglang nagkaroon ng cholera outbreak. No? That is epidemic. Nagkaroon ng epidemic ng influenza or trangkaso. Biglang dumami yung number ng mga tao may trangkaso in a very short period of time. That is epidemic. Smallpox, bubonic plague, no? That is epidemic. Wala na ngayong smallpox, eradicate na, no? Eradicated ang smallpox. Ang meron na lang ngayon, chickenpox at saka monkeypox. No? Smallpox wala na because of the vaccine. Okay? So that's epidemic.
Ano naman yung endemic? What do you mean by endemic? Kaya yung sasabihin na ang sakit ay endemic. Kapag ang sakit is occurrence or constantly present in a particular place, like schistosomiasis in Mindoro, malaria in Palawan. No? Alam mo na palaging may kaso ng malaria sa Palawan. Kaya ngayong this summer, pupusyal ka doon sa Palawan, bago ka pumunta ng Palawan, magprophylaxis ka na, iinom ka ng gamot laban sa malaria. Para kung makagat ka ng lamok, doon, hindi ka magka-malaria. No? Okay, so ibig sabihin ng endemic, yun yung mga sakit na palaging present dun sa lugar. No? Ang dengue fever, laging present sa Valenzuela. No? So, dengue fever is endemic. Ang pulmonary TB, endemic sa Pilipinas. Hindi nawawala. Palaging merong TB dito sa Pilipinas. Kaya kung pupunta ka ng ibang bansa, kailangan screen ka muna laban sa TB. No? Bawal pumunta ng Australia, Canada, America. Pag hindi ka muna na-clear na wala kang TB kasi galing ka ng Pilipinas. No? Okay? So, malinaw. Ang endemic ay isang sakit. It is a disease that is constantly present in a particular place. How about sporadic? A disease is considered sporadic if it occurs occasionally, paminsan-minsan. Parang kanta yun, di ba? Paminsan-minsan. Hindi nabutal nun. Kasi Generation X kayo eh. Mga ano kayo eh, mga Gen Z kayo, kasi Bini nilang kilala nyo, no? So, sporadic, example, paminsan-minsan nagkakaroon ng tetanus, paminsan-minsan may mga rabies, no? May plague, no? So, paminsan-minsan, occasionally, that is sporadic. Pandemic, siguro naman kayo familiar na sa pandemic, no? Kagagaling lang natin sa pandemic. COVID-19 pandemic. So, if the disease is present worldwide, no, buong mundo na-apektuhan. Ang tawag doon, pandemic. Like the COVID-19, H1N1, no? Spanish flu, HIV, yung cholera noong 1820, at saka bubonic plague noong 1720. So, pandemic yun, no? So, other terms that you need to be familiarized, no? Siyempre, when you are a healthcare professional, mga future nurses, you should be familiar with these medical terms. Okay? Bacteremia. What do you mean by that? The presence of bacteria in the blood. Septicemia is the presence of actively multiplying bacteria in the blod. Okay? So, sinabi ko na sa inyo last week, no, yung growth ng bacteria. They grow exponentially. Yung isang bacteria, after 30 minutes, magiging dalawa. After 30 minutes, yung dalawa naging 4. Yung 4 naging 16. So, if the bacteria keeps on multiplying inside the blood, magkakaroon ng sepsis. Kaya narinig nyo, ano kinamatay ng pasyente? Sepsis. Hindi kinaya, may infection siya, may sepsis. No? Kasi yung bacteria, dumami ng dumami. No? No? Because the growth is exponential. No? After how many hours, yung isang bacteria, naging million na siya. Kaya kapag may sakit, huwag mahiyang magtanong kung may right med ba ito. No? Pag may sakit, kailangan magkonsulta agad, no? Huwag kayong magkukonsulta, isang linggo na pala kayong nilalagnat, kayo pala kayo magkukonsulta. Pinadami mo ng pinadaming bacteria, no? Matakin mo, every 30 minutes, dumadami yung bacteria. Isang bacteria, after 30 minutes, 2. After 30 minutes, yung 2 naging 4. Isang linggo mong tiniis, o ilan ang bacteria sa katawan?
Million, billion na yan. Hindi na kaya oral antibiotic yan. I-admit na yan, swero, antibiotic dadaan sa swero para mas mabilis mapatay ang bacteria. Kung iinumin mo yun, ayoko po magpa-admit, wala po kaming pera. Ayoko po magpa-admit, takot po ako sa ospital. Ngayon mga pasyente, iinom na lang po ako ng antibiotic, resitahay niyo po ako. Hindi kaya yun oral, no? Kapag masyado nang mataas ang infeksyon. Kasi yung antibiotic pag ininom, dadaan pa yan sa bituka, sa liver. Bago yan pumunta sa dugo, mga 5% na lang nakarating sa dugo. Kasi na-metabolize siya ng liver, ng kidney. No effect. Kaya kung gusto mo mabilis ang pagaling, you have to admit the patient, give intravenous antibiotic. No? Ayoko magpa-admit, takot ako sa tusok eh. Ang mga pasyente kaya maraming alibay. Pyemia. What is pyemia? That is a pus-producing bacteria present in the blood. The presence of toxin in the blood is called toxemia, and the presence of virus in the blood is called viremia. So, how we classify the disease based on the duration? Kapag ang duration ng period, if the disease is present in a short period of time, that is acute. Less than 14 days, that is already acute disease. Ang trangkaso, hindi naman lalampas sa isang linggo. Sabihin sa'yo, Doktora, bigyan mo ako ng medical certificate kung trangkaso ako eh. Lagay ko po, mag-rest po ako ng isang buwan. Ha? Isang buwan? Trangkaso lang, isang buwan ng rest? Hindi po pwede yun kasi po ang flu, ang trangkaso, acute lang po yan. Mga 7 days magaling na po kayo. Isang linggo lang po, babalik na po kayo sa trabaho. Doktora naman, baka naman pwede mong ilagay dyan 1 month, para 1 month akong leave. Mga pasaway, tuturuan pa kami magsinungaling. Okay? So, acute, this is a disease that develops rapidly and will last for a short period of time. Heart attack, di ba? Pag inatake sa puso, mabilis lang yun. RIP agad yun. Pag hindi na nagamot, no? Pneumonia. 7 days lang ang pneumonia. Dapat pagaling na. Pag ang pumosipon, umabot ng 1 buwan, hindi yan pneumonia yan. Baka TB na yan. TB na yan, may Netflix pa. Ang pneumonia, pag more than 1 week, o baka may 1 buwan na pumosipon, sabihin mo hindi pneumonia yan. X-ray ka na. Baka may TB ka. Yung TB mo may kasama pang Netflix at saka Viva Max. Hindi sila nanonood ng Viva Max. Mga inosente sila. Okay. Chronic. Kailan mo masasabi ang sakit ay chronic? If the disease occurs slowly over a long period of time. Kagaya ng diabetes. Ang diabetes, hindi yan gumagaling sa linggo lang, for life na yan. Diba? Sabihin ko lang pasyente may diabetes, Doktora, pag ba inom ko itong gamot na ito, 1 linggo magaling na ako. Hindi ang diabetes, long life na yan. Alzheimer's disease, cancer, these are chronic diseases, no? What do you mean by latent? Latent disease. Ibig sabihin, the disease is inactive for a long time at naging active again. Like Epstein-Barr and adenovirus. So may mga virus na nagiging latent.
Ibig sabihin, inactive. Natutulog sa katawan ng tao. Kapag may chance siya, mabubuhay siya ulit. Kagaya ng varicella zoster virus. Nagkabunutong na ba kayo? Sinong hindi nagkabunutong? Taas kamay. Dami pang hindi nagkabunutong. Sila yung mga sobrang mahal ng magulang, hindi pinalabas ng bahay. Ha? Yung mga hindi nagkabunutong, sobrang mahal na ng parents. Overprotective yung parents, hindi na nalabas sa bahay. O, quiet na, nagkagulo na sila. Nagkumparahan na sila ng childhood nila. Ha? Kasi, during summer, usually, halos lahat ng bata nagkakabulutong. Kasi nagkakahawaan yan, di ba, pag naglalaro. Pag nagkabulutong ka ng bata, yung virus, quiet na. Para maintindihan nyo. Kung nagkabulutong ka ng bata, ang virus na nag-cause ng bulutong ay varicella zoster virus. Gumaling yung bulutong mo, pero yung virus nasa katawan mo pa. Natutulog ang virus sa nerve cell, sa sensory nerve cell, sa dorsal root ganglia. Tulog lang sila. Pag ikaw lumaki, naging matanda na, at ikaw ay nagpabaya sa kalusugan, nagpuyat ka, no? Nagwalwal ka ng nagwalwal, inom ka ng inom, hindi ka natutulog, hindi ka pa kumakain, hihina ang immune system mo. Pag humina ang immune system mo, yung matutulog na virus, mabubuhay. At magkakaroon ka ng shingles. Shingles. Maraming shingles ngayon. Maraming ang pasyenteng may shingles. Shingles, parang din siyang bulutong. Meron siyang parang mga rashes na putlik-putlik na may lamang tubig. Makati siya at saka masakit. Kasi nakadikit siya sa sensory nerve. Pag hindi kayo nag-alaga ng mga kalusugan nyo, marinig yung shingles. Okay ba na? Okay? Kaya dapat, kumain ng tama, matulog ng sapat sa oras, okay? Para magkaroon kayo ng healthy body, good immune system. Mag-vitamins kayo, ha? Energon, multivitamins, vitamin C, kumain ng mga prutas, para hindi bumaba ang immune system. Okay? So, ang infection pwedeng local kung ang infection ay limited lang sa small area of the body. So, if the organism invade a limited small area, that is called local infection. Kaya may piksa ka. May piksa ka sa puwet. No? Local lang yun. So, tawag doon, local infection. Ha? Focal infection, if the infection involves a specific part of the body via blood or lymphatic vessel. Gaya ng appendicitis, no? Tonsillitis. Ano apektado pag appendicitis? Appendix. Tonsillitis, tonsil. So tawag doon, focal. May certain focus lang ng organ ang affected. Systemic or generalized infection, if the microorganism and their products spread throughout the body, through the blood or through the lymphatic system. Like influenza or trangkaso. Wala ka nakitang tao may trangkaso na masakit lang kanang kamay, no? Masakit yung kanang kamay ko lang eh. Kaya kanang paa lang. Di ba kapag may trangkaso buong katawan? Kasi nga, the organism spreads throughout the body. So, influenza is trangkaso. And HIV. Example of systemic or generalized infection. According to the extent of host involvement. So, a certain organ. No? Kunyari, pneumonia.
Kung nagkaroon ka ng pneumonia, problema mo lang lungs. No? UTI, primary infection yun. Ang naging apektado doon, urinary system. No? Either the ureter, no? Urinary bladder, primary infection yan. No? Secondary infection, if the pathogen infects, no, another part of the body or due to opportunistic pathogens, after a primary infection, weakens body's defense. No? For example, yung may mga diabetes, may hilang immune system nila. No? Yung pneumonia, yung simple pneumonia sa mga tao may weakened immune system, yung organism pwede kumalat. No? Hindi lang pneumonia mangyayari. Magkakaroon pa yan ng meningitis, UTI. No? So, that is secondary infection. So, an infection that develops after a primary infection. Subclinical or inapparent infection. So, this is an infection that does not cause any signs and symptoms. So, may mga sakit na walang simptomas sa umpisa. Kagaya ng hepatitis. So, maaaring nagsisimula ng namamaga yung liver, walang simptomas. That is subclinical infection or inapparent infection. Kailan magkakaroon ng simptomas? Pag severe na, pag malubha na. Pag dilaw na yung mata, dilaw na yung katawan, yun. So, kung walang malalaman, ay may hepatitis ka. Pero matagal na yun, no? Hindi lang nakitaan ng simptomas ng umpisa. Sabihin ng mga pasyente, bakit hindi ka agad na-diagnose na may hepatitis? May hepatitis pa lang. Kasi, sa early stage ng disease, walang simptomas. Magkakaroon ng simptomas pag malala na. Yun ang mga inapparent. No? So, predisposing factors, these are factors that make the body susceptible to develop a particular disease. So, pag sinabi mong predisposing factors, ano siya? Siya yung mga dahilan kung bakit pwede ka magkaroon ng sakit na yun. No? So, tawag doon, predisposing factors. Like, female, ang pagiging isang babae ay predisposing factors for urinary tract infection. Kaya ang babae, mas madalas magka-UTI kaysa sa lalaki. Based on the anatomical structure of the urethra. No? Mas maliit, mas maiksi yung urethra ng babae. Diba? So, mas madali ang pag-ascend, pagtaas ng bacteria. Kaya nagkakaroon tayo palagi ng UTI. No? Ang babae, madalas mag-UTI. Ang lalaki, hindi. Kasi ang lalaki, mahaba ang kanilang urethra. Urethra! Kala nila yung kanilang ano. So, anatomically, the male has longer urethra. Kaya medyo mahirap mag-ascend yung bacteria. Mahirap umakyat yung bacteria papunta rin sa urinary system. Kaya bihira ang mga male magkaroon ng urinary tract infection. No? So, opportunistic infection. What do you mean by opportunistic infection? Ito yung mga infection caused by certain pathogens that take advantage of opportunity when the host has a weakened immune system. So kapag humina ang immune system mo, doon ka magkakaroon ng sakit dahil sa mga pathogen na yun. Tawag doon, opportunistic. Mga opportunista. No? Alam niyo yung mga opportunista, hinihintay lang nila na magkaroon sila ng pagkakataon. So may mga microorganism na gano'n, no? Opportunistic. Okay? So, other predisposing factors,
that can lead to a diseased geographical location. Siyempre, kung nakatira ka sa mga crowded areas, poor sanitation, walang tubig, mas madali ang infeksyon. Diba? Walang tubig, hindi naliligo yung mga tao. Walang mga CR, walang comfort rooms, kung saan lang tumatay, kung saan lang nagtatapon ng basura. That is a predisposing factors to develop a disease. Nutritional status, siyempre, kung wala kang makain, no? Pinakain mo lang, tinapay sa umaga, tanghali, gabi. Anong sustansya nun? Wala kang protein, wala kang fruits, vegetables, no? Mga malnutrition, mga malnut, mga sobrang payatot, madaling magkasakit yan. Because of poor nutritional status. Age, lagi naman, very young, very old, they are predisposed to develop infection. Lifestyle, no? Kung ikaw ay walwal ng walwal, alas 12 na, alas 3 ng madaling araw, nasa kalsada ka pa, umiinom, no? Walwal po more, no? That is a predisposing factor to develop infection. Magiging masakitin ka kapag lagi ka nalang puyat. Hindi ka pa kumakain. Ha? Poor habits. Naninigarilyo pa. Umiinom pa. E di, maaga mo makikita si, kamatayan. Diba? Hindi mo mahal yung buhay mo. Hindi tanggapin mo. Okay? So, occupation. So, kung meron mga occupational hazards, exposure to radiation, that is a predisposing factor din, no? Presence of pre-existing disease. So, example, may mga diabetes, kidney problem, no? Hypertension, liver disease, mas madali rin silang kapitan ng sakit. Okay? And those who are taking medications that affect the immune system, yung mga naka-steroids, no, madali din silang kapitan ng sakit. At ay mga emotional disturbances, no? So kung ikaw ay laging malungkot, stress, nagiging masakitin ka. Okay? So bawal malungkot, ha? Bawal ma-stress. Pag lagi kang malungkot, lagi kang stress, hihina ang immune system. Magiging masakitin. Kaya always be happy, no? Sabi nga ni Juan Ponce Enrique, gusto ko, hindi ka alam yung tagline ni Juan Ponce Enrique, gusto ko, happy ka, no? Kasi pag malungkot, magiging masakitin. Pero wag naman kayo tumatawa mag-isa. Iba naman yun, ha? Baka tumatawa ka dyan mag-isa. Okay? So, now let's discuss the stages of infectious disease. So, ano yung mga stages? Number 1, incubation period. What do you mean by incubation period? Tanong natin yung mga nagkukwentuhan sa likod. So what do you mean by incubation period? This is the time interval between the entry of the microorganism and the appearance of the first sign and symptoms. Ibig sabihin, ito yung panahon na pumasok yung organism sa katawan hanggang sa magkaroon ng simptomas. So, iba-iba ang incubation period ng mga microorganism. Mostly, ang mga virus, ang kanilang incubation period is 14 days, 7 to 14 days. So, isang linggo hanggang 2 linggo. So, kung yung katabi mo ngayon may bulutong, pumasok, at ikaw ay hindi pa nagkakabulutong at hindi ka pala binakunahan, bumahin siya, no? Yung kanyang virus na inhale mo. Huwag mong asahan bukas may bulutong ka na. Ha?
May incubation period pa yan. Hintayin mo mga 1 week after, pagaling na siya, ikaw naman ang magluluto. Diba? O, ganun ang incubation period. Okay? Kaya pag ikaw nagkabuluto, isipin mo, yung last week or 2 weeks ago, sino ang nakatabi mo may buluto? Siya ang salarin. Bakit ka nahawa ng buluto? Huwag mo i-expect na ngayon, nakita mo yung tao may buluto, ay, may buluto siya. Paring ka, bukas magkakabuluto ako. Walang magic, ha? Walang instant sa mundo. May incubation period, ha? So, maghihintay ka muna kung kailan lalabas ang sintomas. Kasi magpapadami pa sila sa katawan mo. Isang virus papasok ngayong araw. Mag-multiply sila. So, the time na nagdumami na sila, dun pa lang lalabas yung signs and symptoms. Okay? Yun ang incubation period. Okay? Kaya huwag mo sisihin yung katabi mo. May trangkaso. Nilalagnat, ubusipot, katabi mo siya ngayon. Bukas, nagkatagnat pa din. Sabi mo, alam mo, ikaw may kasalanan eh. Katabi kita kahapon, di ba may lagnat ka? Ngayon, nilagnat na din ako. Hello, magic. Walang magic. Maghihintay ka lang at least 5 to 7 days bago ka lalabasan ng simptomas. So kung nagkaroon ka man ng lagnat o trangkaso, hindi sa kanya galing yun. Baka doon sa ibang nakakalimong yung nakarating mo. Okay? Kaya pag mga kasambahay mo, no? Para hindi sila mahawa. Prodromal period. Ano ibig sabihin ng prodromal period? Mild symptoms of the disease which are non-specific. So usually, magkakaroon ka ng low-grade fever, body aches, no, cough and colds. That is the prodromal period. Then followed by the period of illness. So the period of illness is the period of maximal invasion. So it can be a fulminant infection that leads to death. Kung matapang yung bacteria, mamamatay yung pasyente in a very short period of time. Or it can be carrier state. So ibig sabihin yung pasyente, walang symptoms, pero meron siyang microorganism. So that is the period of maximal illness. Then, period of decline, this is the period of effervescence. So, ito yung time na gumagaling yung pasyente. The signs and symptoms starts to subside. And then, followed by the period of convalescence.
Dahil mga future nurses kayo, anong tinuturo namin sa inyo? Laging magsuot ng gloves. Wear protective gloves. Pag mag-handle kayo ng pasyente, lalo na kung may mga skin lesion, may mga sugat, huwag niyo hawakan yung sugat. Ha? Yung hawakan yung sugat, kung ilinisin nyo, palitan nyo ng dressing. Ha? Kasi direct contact to the lesion, pwedeng ma-contaminate ka, mahawa ka. No? Indirectly, from reservoir to susceptible host. So for example, magpapalit kayo ng linen, minsan mauutusan kayo, pakipalitan ng linen or pakipalitan ng catheter, use gloves, no? Magsuot ng gloves. Okay? Kasi yung mga linen, marurumi yung mga linen, yung mga bed sheets, mga pillowcase, marurumi yan. Huwag yung hawakan. Always wear gloves. Okay? And through droplet. Okay? So yung mga droplet, it can travel less than 1 meter. Okay? So pag bumahin yung pasyente, kailangan naka-face mask ka. Huwag kang pupunta sa pasyente nang hindi ka naka-face mask. Kasi pag bumahin yung pasyente, yung droplet, airborne droplet galing sa ilong niya, sa bibig niya, may tatalsik na droplet. Pwede mong makuha yun, no? So, always wear protective clothing. So, the vehicle of transmission can be through a media. Ano yung mga media? Pwedeng food, water, or air. So, there are some microorganisms that can be transmitted through food. So, pag kumain ka ng mga contaminated food, mga foodborne diseases, no? Kumain ka ng spaghetti. Yung spaghetti, kayo na madaling araw pa, niluto. Nabuhay na dun yung Staphylococcus aureus. Pwede ka mag-food poisoning. Kaya ka nagusto patae, no? Pag kumain ka ng mga sinangag na luma, kayo na umaga pa yung sinangag, pagdating mo sa bahay, may sinangag, no? Kinain mo yung sinangag kahit luma. Pwede kang magkaroon ng food poisoning kasi meron yung Bacillus cereus. Okay? So yung food pwede maging vehicle for the transmission of the microorganism. Pag umiinom kayo ng tubig, no? Siguraduhin malinis yung tubig. Okay? Airborne. So, pwede ang pathogen mag-travel through air. No? Like droplet nuclei, they can travel less than 1 meter from the host. Diba? Yung may mga tigdas sa kapulutong, diba? Yung may mga TB, pag bumahin yan, kasama doon ng virus. Okay? Kaya importante mag-wear ng face mask. Kasi para hindi makakuha ng infection sa air. Waterborne diseases like cholera. So, microorganisms can spread through contaminated water. Okay? Amoebiasis. Uso ang amoebiasis. Sino ba ang amoebiasis? Amoebiasis is caused by Entamoeba histolytica. Okay? So, pag uminom kayo ng tubig na contaminated ng Entamoeba histolytica, you can develop high-grade fever, vomiting, diarrhea because of amoebiasis. Okay? So, waterborne yun. Vectors. So, insects can also transmit microorganisms. Siyempre, alam niyo naman yung mga insekto, no? So, mechanical transmission by the transport of organism on the insect's feet or other parts. Kaya nga hindi niyo pinapalapit ang langaw sa mga kinakainin niyo.
biological transmission, active transport of the organism, or after a bite of an insect, no? So, ano nagkakos ng dengue fever? Kagat ng lamok, di ba? So, the mosquito is a vector. Dahil sa kagat ng lamok, yung virus pumapasok sa katawan ng tao. So, that is an example of vector. Okay? Malaria, no? Is also caused by a vector. Pag kinagat ka ng lamok na may dalang malaria, no, you will develop malaria infection. Okay? So there are certain arthropods, no, insects that can transmit microorganisms. Okay? So I think that's it. So the reference is the official textbook of microbiology. Okay? So I'll give you 5 minutes, 10 minutes to answer the self-assessment question, chapter 10. So answer chapter 10. So for those on the online class, for the B1 and B3, you have the textbook. Answer the self-assessment question after the chapter 10. Chapter 10 ba itong discuss ko, bacteria and disease? And then, after this, ready na yung groups na mag-report sa lab.